Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saang mambansa po o sulok na mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo. Samahan niyo po ako, komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong araw-araw na, napakalaking issue na po yata sa bagong Pilipinas, lalo po sa institusyon po ng Kamara, ang Vice President. Talagang sinasabi nga po ng ating mga kababayan at ng inyong lingkod, talagang hindi po nila tinatantanan hanggang hindi po nila napapabagsak yata ang isang Vice President, Sara Duterte. Talagang pinagsama-sama na po nila yung politically motivated at yung sinasabing demolition jobs at saka political harassment sa Vice President. Sa kabila no, sinagot po sila. Sumagot na po ang ating Vice President noong mga nakaraang oras lang po. Wala pa pong isang linggo, ilang araw, ay talagang sumagot na po. Sinagot po sila ng katotohanan about sa impeachment. Hindi po natatakot ang Vice President na sagutin lahat ang kanilang mga pinaparatang bintang sa Vice President. Lalo po ng mga sinasabing mga grupo ng aktivista na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF at kasama po ang Kamara o ang House of Representatives. At isama na po natin ang mga kapulisan na kasama rin po nagkakaso po sa Vice President. Sasagutin niya po lahat. Lahat po. Handa niya pong sagutin ang mga paratang sa kanya sa impeachment. At sagutin din po natin ito pong meron pong pahayag din si Models of Manila TV. Dito po raw sa pahayag ng isang congressman adjong na sinasabi po ni Models of Manila TV na ang sinasabi po, itinuturo daw pong mastermind ang BP Sara, mga katambay. Mastermind sa confidential scam, mga katambay. Ibang klase, no? At komentuhan din po natin ang napakagandang paliwanag po ni Attorney Sal Panelo about po sa confidential fund na hindi po nila tinitigilan at tinatantanan. Unahin po natin komentuhan ang pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte sa mga gusto po na talagang magpabagsak sa kanya at pinipilit po na bigyan po ng napakalaking issue at korupsyon ang kanyang confidential fund at sinasabi Intel Fund at ang isa pang budget niya sa DepEd. Komentuhan po natin. Yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira at ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang ina-atake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. May dalawang impeachment cases na ipinasa sa Congress, ma'am, against you po. What's your comment? Yes. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira at ako lang ang iniimbestigahan nun. Ako lang ang ina-atake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ang final kung ano yung mga inaakusa mula sa akin. Sa pina ng NBI, pupunta po ba kayo on December 11, ma'am, to attend nung papatawag na sa inyo? Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit depende sa aking decision or position paper. So, hindi din ako makapunta kasi unang-una na yan, tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving, ng mga activities sa December 11. And pangatlo, after ng Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle. Ma'am, may sinagawang VP Sara ride ng weekend, ma'am, in Davao and Cebu and other areas, ma'am, sa buong bansa. Ano yung sasabi na sa suporta ng mga tao sa inyo at sa OVP, ma'am? Oo, nagpapasalamat ako
sa suporta, sa patuloy. Nagpapasalamat ako sa patuloy na suporta ng ating mga kababayan sa akin, sa mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and sa opisina ng pangalawang Pangulo ng ating bansa. Malaki yung nagpapalakas ng loob namin at malaki yung tulong ng suporta nila sa nararamdaman namin na pagmamahal mula sa ating mga kababayan. At humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha o na makikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Kaya humingi ako ng pasensya, lalo-lalo na sa mga senior citizens, yung stress that I caused them. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsaset sila ng rally to support yung issue na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Ano sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yun na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag mayroong kapayapaan susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Ayan po mga katambay, napakaganda po at napakalinaw po ng sagot ng Vice President. Matagal niya na po inihintay. Welcome na welcome po pala ang impeachment para po matapos na ang lahat at hindi na po madamay ang mga nagtatrabaho po sa Office of the Vice President. At siya na lang po ang dapat at siya na lang po ang talagang haharap sa lahat. At ayaw niya pong madamay ang mga nagtatrabaho sa Office of the Vice President. Kasi siya lang naman daw talaga ang target eh. Siya lang naman ang target para pabagsakin. Di po ba? Kaya siya na po ang sasagot. Kaya po dito sa mga sinasabi pong mga detractors po at saka dito po sa mga politiko at lalo-lalo na sa mainstream media na talagang kritiko ng Vice President. Ayan, isampan nyo na lahat. Pagsama-samahin nyo na lahat ang impeachment, handang-handa kayong harapin ng Vice President Sara Duterte. At ganun din po, pinaliwanag niya po na hindi po siya makakapunta sa kumbida o sinasabing investigasyon ng NBI dahil isa pong Vice President, marami pong siyang tungkulin na dapat gawin. At isa pa, meron pa rin siyang napakahalagang gagawin dahil ang kanyang kamag-anak ay pinagpahinga na at kailangan niyang makipaglibing yata dito ayon po sa Vice President. At isa pong Vice President, hindi po siya ordinaryong mamamayan. May tungkulin po siya para sa bayan. Ngayon, kung ano ang nakikita po ninyo, mga NBI, mga aktivista, mga kaliwang grupo, mga kabayang black, sa impeachment na po niya sasagutin yon. At least, abogado po ang ating Vice President, kaya-kaya niya po sagutin lahat yan, mga kababayan. At meron pong hawak na matitibay na ebidensya at patotoo ang Vice President. Wala po siya kinatatakutan. Baka ang matakot pa ay magkalabasan po ng baho. Ang baho po ng mga sikreto pagka po sa impeachment na po ang usapan. Lalabas at lalabas po ang katotohanan, lalo pagdating po sa pera, mga kababayan. Pakinggan naman po natin itong isa bago po natin komentuhan ulit. Ito pong pinapuputok po ni Models of Manila. Ang sinasabi niya si Congressman Adyong daw po. Ang sinasabi po ni Models Manila na sinasabi daw po ang Office of the Vice President ay isang matindi pong tinuturong mastermind ng confidential scam. Ibang klase po ito si Models Manila at si Congressman Adyong. Pakinggan po natin. So ito po, tinuro na ni Congressman Adyong itong si VP Sara Duterte bilang mastermind
dito daw po sa systematic scam involving bogus receipts to justify the misuse of 612.5 million in confidential funds. Okay, so nagsalita po si House Assistant Majority Leader Representative Zia Adyong. Nireveal po niya ito, tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libo-libong ARs na basta-bastang dinoktor at gawa-gawa lang. Sabi po niya dun sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Adyong disclose the... Ayan, mga tambay. Sana sabihin natin kay Models of Manila, isama na po yan sa impeachment. Yung mga nakita po ninyo, mga congressman katulad po ni Adyong, Congressman Adyong, mga dati po itong hindi sip-sip sa dating Pangulong Duterte, isama na po nila sa impeachment. Handa pong sagutin at harapin po yan ng Vice President. At yan po ay iniintay ng matagal ng Vice President. Kung ano man ang inyong mga paratang at panira na walang lubay na ginagawa sa social media, dahil nga ayon kay Banat Bay, ay meron daw pong natatanggap na malaking pera po pagka talaga ikaw ay tumitira ng tumitira at talagang tinitingnan mo lang na masama na politiko ay isang tao, ang Vice President, ay makikinabang ka raw ng hindi bababa sa kalahating milyon buwanan, monthly, mga katamay. Ibang klase po, di ba? Pakinggan pa po natin ang isang Models of Manila TV para po sa sinasabi pong ibang klase daw ang Vice President. Ayon daw po si Congressman Adyong, mga katamay. Ibang klase. Emergence of new fabricated names including Milky Sequoia, Alice Crescencio, Sally and Sheila, adding to the previously flagged Mary Grace Piatos. So the lawmaker accused the Duterte-led OVP and the Department of Education of manufacturing nearly 5,000 ARs to cover up the alleged misuse of public funds. He highlighted how 125 million in confidential funds allocated to the OVP for December 21 to 31, 2022 was backed by receipts filled with irregularities such as dates outside the funding period, forged na pirma, and non-existent names. So, nagdagdag pa siya ng mga compelling details from the committee's investigation. Many of the ARs were tied to individuals who do not exist. Yan. So, itong pangalan po na ito ay hindi pangkaraniwan, and the chances of 3 different Alice Crescencios all receiving confidential funds for different purposes from the DepEd is extremely slim. Ayan. So, pare-pareho din daw yung pirma nung Sally, nung Sheila. So, even though the individuals from cities over 400 kilometers apart. It makes you think, what are the chances that 2 different people from Digos and Surigao have the exact same signature? So, ang dami po talagang irregularities, ang hirap. Kaya po siguro hirap na hirap ipaliwanag ng mga staff ng OVP. Ayaw pang diretsahang sumagot at humarap ni VP Sara. Ayan, meron pa yung Kokoy Villamin, who was listed as a recipient of confidential funds from OVP and DepEd. Ang tanong... Ayan po mga tambay, ang napakahaba pong sagot at paratang ng isa pong Models of Manila. Kasama po ito sa grupo yata nila Abe, yung taga Bicol, Maravillas, nila Jarrett, nila Sangkay, at marami pang iba mga tambay. May Mama pang Kalbo, meron pa raw na si Bubbles, at napakarami pang iba mga katambay. Itong grupo na ito. Ang sinasabi nga ni Kamanong, iniintay na ni Vice President Sara Duterte ang impeachment. Isama nyo na lahat ng sinasabi nyong mali at may korupsyon na gawa ang Vice President. Isama nyo na lahat sa impeachment. Welcome na welcome po lahat yan. Itong si Models of Manila. At yung sinasabi pong sinasabing mga iisa pirma, ang pangalan ay hindi katanggap-tanggap dahil meron pang nabanggit na Piatos, si Models of Manila. May sagot po dyan ang Attorney Panelo about sa confidential fund. Siyempre, kailangan po dyan. Confidential fund yan eh. Diba? Intel fund yan. Kailangan po ng proteksyon. Yung lumalaban po kasi sa gobyerno. Di po ba? Lumalaban sa gobyerno, kailangan yan. Yan ay pinag-aaralan. Di po ba? Inaalam ng gobyerno itong mga tao na ito kung sino man ang lumalabag sa batas
at lalaban po sa gobyerno. Kailangan po silang maimbestigahan. At yung mag-iimbestiga rito, kailangan mo siyempre na security. Ala nga ilagay mo ang mga pangalan nila, tunay na pangalan nila. Kailangan nila magkaroon ng alias para po maproteksyonan ang unang-unang kanilang buhay at ang kanilang pamilya. Di po ba? Pero pagdating po rito sa mga tao na ito, parang natutulog sa pansitan dahil may pera yatang kumukumpas sa kanila. At mismo ang sabi ng Attorney Panelo, hinahabol nila ang confidential fund, samantalang ang bilyong-bilyon, liquidation by certification lamang, walang nag-uusisa at walang humahabol doon sa napakalaking korupsyon na bilyon-bilyon. Bakit kaya? Bakit kaya? Tanungin natin at alamin natin kay Sal Panelo, mga tamay, kay Attorney Sal. Sa totoo lang, may impeachment o wala, hindi nakikinabang ang taong bayan. Tama. Dahil nga, ang mga interes ng mga nasa kapangyarihan, ang inaasikaso nila. Tama. Now, pagdating naman doon sa confidential funds, sinasabi natin, kaya tinutugi dahil kailangan malaman natin ang disbursement, kung regular o irregular. Teka muna, ba't ang Kongreso hindi natin tinutugis? Ito 200 something million, ito billion ang ninanakaw sa ating bansa at sinistertify lang nila. Walang liquidation talaga eh. Yan, nakita mo, Models of Manila at Congressman Adjong. Ano sabi ni Sal Panelo? Yung confidential ng Vice President, gigil na gigil kayo. Pero yung sa inyo, billion daw ang nananakaw sa Kongreso. Wala pong resibo, walang liquidation. Ano po ginagawa nyo sa inyong ginagawa? Certification lamang. Wala pong kaalam-alam mga Pilipino. Nakukurap po pala ayon kay Sal Panelo, kay Attorney. Billion po. Pero hindi po nagyayaw-yaw dyan. Wala pong say dyan si Models of Manila TV. At lalo-lalo po si Congressman Adyong. Wala po siyang nakikitang malaking korupsyon po sa kanilang institusyon kasi nakikinabang yata sila, mga kababayan. Di ba? Ituloy po natin. Napakagandang paliwanag po ni Attorney. Pangalawa, yun naman dun sa liquidation ng confidential funds. Nagtataka naman ako, ginagamit ko lang sentido ko mo. Yung, gaya nga na sinabi ni Sammy Martirez, ombudsman. Kaya nga, tinawag na confidential funds yan. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano at pag gumawa ka ng... Tama. Inilalaan po yan. Tama si Atty. Sal sa kalaban ng gobyerno ng Estado. Sino po ba ang unang naapektuhan po nito? Nung maging DepEd Secretary po ang ating Vice President. Di po ba mga sumusuporta po, mga CPP, NPA, NDF? Yan po ang naging priority po. Protektahan po ng Vice President ang mga kabataan. Gamit na gamit po niya ang kanyang confidential intel funds sa lumalaban po sa gobyerno at syempre po para po protektahan ang ating mga anak, lalo po sa mga university. Kasi pabata na po ng pabata ang nakukuha po ng mga MPA. Ang talagang nire-recruit po nila, pabata ng pabata. Diyan po nagagamit talaga ang intelligent fund ng isang Vice President Sara Duterte. At yung sinasabi nga ni Atty. Sal, bakit yung sa Kamara, sa Kongreso, walang investigasyon? At ganun din, isama na rin natin ang sa Pangulo. Wala rin pong investigasyon. Kaya ang Vice President Sara Duterte, sobra na ang ginagawa nila. Welcome na mag-impeach na tayo. Umpisa na natin ang impeachment ayon sa Vice President. Madaliin nyo na. Bilisan nyo na. Inip na ang Vice President sa inyo. Natural, talagang gagastos ka. Bakit? Kukunin mo kasi impormasyon. Tama. Doon sa kalaban. Paano mo kukunin yun? Hindi sa ordinary tao. Tama. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yun. O kaya, doon sa may mga access sa kanila. You have to buy the information to destroy them. Tama. So you need money for that. Kailangan mo, magkatalang gagastos ka ng hotel. Kasi maraming nag-ooperate eh.
pagkain, damit, bihik. Tama. Kasi kukuha ka ng information nga naman sa kalaban mo mismo. Gagamit ka talaga ng asset. Baka yung iba doon pa galing. Gagamit ka ng malaking pera. Gagastos ka. Hotel, pagkain, lahat. Transportation, gasolina. Diba? Pati yung binabayad sa kanila. Gagastusin mo talaga yan. Yung confidential intel pan mo. Di po ba? Kahit sa maiksing panahon, gagastusin mo yan. Intel yan, confidential pan. Models of Manila. Ituloy po natin. Napakagandang paliwanag. Hello, babayaran mo. Okay, ito ang sinasabi nila. Oh, naku, Marie-Grace Piatos. Oh, Piatos. Wala sa, NSCB yun, sinasabi? Oh, wala. Wala sa PSA. Wala sa At saka PSA. may mga iba pa, 4. O yan, sintido ko muna naman yan. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw, tago na, kung ikaw ang kinunan ko ng impormasyon para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita, gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, di pinatay ka nila. Yan mo ang ibig sabihin ng confidential funds. Tama! Sentido komon! Wala kasing sentido komon ang mga bumabatikos. Ang mga bumabatikos po kay BP Sara, lalo po si Models of Manila, kasama na po lahat ang mga vlogger na bayaran, walang sentido komon. Ikaw ba naman magbabayad ka? Ilalagay mo ang iyong information na ikaw ay kumukuha ng information sa kalaban? Sige nga, patay kang bata ka, mamamatay kang napakaaga. Pag alam ng kalaban mo't natuklasan na ikaw palang hudas, naguhudas sa kanila para magbigay ng information dito sa gobyerno. Models of Manila, sentido komon po ang ginagamit. Kailangan mong gumamit ng alias. Kahit na sabihin mo si Tingayan, si Piatos, at sabihin mo kung sino pa ang pangalang ilagay dyan, wala na kayong pakialam. Confidential pan yan. Kinitingnan po niyan at minaman-manan ng lumalaban sa gobyerno. Di po ba? Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. Tama. In support to what you just said, bibigyan na kita seksal ng actual. I was part of the intelligence service before. Okay. Nung buhok ko ay itim pa. I was 50 pounds lighter. Okay. Binata pa. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use fictitious names. Correct. But behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher-ups. Intelligence operation yan. Kung sino ang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang actual nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's depende dun sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. It can be. Kaya nga, in support to what you're saying, it is very likely. Ang tanong ko lang dito, sir, given nga yung ganun background, nagbigay ng senaryo si Sexal, ako na mismo nagsasabi, ganun yung practice namin 35 years ago. Oh, yeah, mga tama, yeah. May nagpatotoo pa, yung kasama yung isa puro sa forum nila. At ang kasama puro sa forum ay mga sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF. Nahandun po yung sinasabi po si Babalu. Mga tama, yung lagi po nagwewelga, mga tambay. Nakita mo po, Models of TV, Models of Manila TV. Nakita mo, kulang ka sa sentido komon. Lalo po pagdating sa confidential fund. Ganun din po. Kaya yung sinasabi nga po ni Vice President Sara Duterte, iniintay niya na ang investigasyon sa confidential fund. Yung kaso nyo, yung ginasabi nyong impeachment na gagawin nyo sa kanya, welcome po sa Vice President. Bilisan nyo na. Huwag nyo na pagtagalin. Baka abutin pa ng New Year.
Bukas, kinabukasan, kahit anong oras, araw-araw, ihintay ng Vice President yan. Sasagutin lahat ang sinasabi nyo, pati mga pangalan. Sinasabi nyo kung sino-sino si Piatos. Pinaliwanag po sa inyo. At mismo, yung kausap ni Sal Panelo, nagpatotoo dahil siya rin po ay naging pong asset po siya. Nagtrabaho rin po siya bilang asset po. Dito po sa sinasabing nakakatanggap po siya ng bayad galing po sa confidential fund, Intel Fund, mga kababayan. At pinaliwanag po, napakaganda po ng paliwanag, mga kababayan. Hindi po dapat ibigay ang tama o totoong information ng ginagamit pong asset dahil manganganib po ang buhay nito. Kalaban mo, malaking kalaban mo. Lalo ko ang kalaban mo ay talagang malaking grupo na sumisira po sa ating bansa. Katulad po yata ng CPP, NPA, NDF. Lalong-lalo na po ang mga nagre-recruit po sa kabataan natin. Yan po ang tinututukan ng dating sekretary ng DepEd na Vice President Sara Duterte. Mga katambay. At yung sinasabi po nila, yung mga sobre-sobre daw, nakasama po sila, sasama po sa impeachment yata, na yung sinasabing budget daw sa DepEd. May sagot din po dyan ang ating Vice President. Iniintay na lang niya ang hearing ng impeachment kung kailan mag-umpisa. Kumpleto po ang Vice President sa kanyang mga ebidensya at siyempre, dokumentado pagdating po sa resibo at sa sinasabing sobre. Alam na ng Vice President ang totoo about sa sobre. Lalong-lalo na po yung pera po sa DepEd. Kaya nga po nag-resign dyan ang ating Vice President, di ba? Dahil yung pondo ng Vice President, yung pondo po sa DepEd, di ba? Inililipat po nila nang wala pong alam ang ating Vice President. Di ba? Technical po yun. Tine-technical po nila. At technical malversation po ang ginagawa nila doon sa pondo ng Vice President ng dalawang tao, Congressman Saldico at ang Speaker of the Camara. Mga katambay, malversation of funds ang ginagawa nila. Nililipat po nila ang pera ng walang permiso at hindi alam ng Vice President. Tine-technical po nila. Napakalaking technical po ang nangyari po sa pondo ng DepEd. Kaya nga po nilayasan niya yan dahil nakita niya po ang patong-patong na korupsyon na ginagawa po ng dalawang tao ayon sa Vice President, mga katambay. Natuklasan niya lahat yan. Pati ang First Lady sumasama po sa napakalaking korupsyon daw po. Pagdating sa pera, kasama yata sa DepEd ang pera na kinukuhanan daw yata ng First Lady ayon mismo sa ating Vice President. Dokumentado yan. May video pang hawak ang Vice President, mga tambay. Kaya nga po, hindi nila lulubayan yan dahil ang napakalaking korupsyon po, ayon na rin kay Sal Panelo, kay attorney, ang pinakamalaking korupsyon na gaganap sa ating bansa ay nagmumula po sa institusyon po ng Kamara, mga katambay. Dahil dyan po ang bilyong-bilyon na ginagastos po na pera galing sa atin, galing sa taxpayer, galing sa sambayanan, bilyon-bilyon, wala pong resibo, walang computation, liquidation by certification lamang, mga katambay. Ibang klase. Kaya gagawin nila lahat para po maitwist ang issue, yung korupsyon na nasa kanila. Kailangan pong mapunta ang issue sa Vice President na hindi naman nila mapapatunayan dahil hanggang ngayon, inip na ang Vice President. Napakatagal ng impeachment. Idagdagan nyo pa ng dagdagan. Dalawa pa lang ang nag-i-impeach, dagdagan nyo na, gawin nyo na 10. Dahil yung dalawa po ay galing po sa sumusuporta sa CPP, NPA, NDF na napakatagal na panahon na po. Halos ilang dekada na po na problema ng ating bansa ang sumusuporta at ang grupo po nito, ang organisasyon po ng CPP, NPA, NDF ay napakatagal na pong problema ng bansa.
at ng mga Pilipino, lalo-lalo siyempre sa ating mga anak na nare-recruit po nila. Di po ba? Kaya sinasabi nga po ni Congressman Adjong, pagpatong-patungin mo na ang sinasabi nyo. Isama mo na si Models of Manila. Dagdagan nyo pa ang sinasabi nyo na sinasabi nyo ang Vice President ang siyang sinasabing mastermind ng confidential fund ng Office of the Vice President. Isama nyo yan. At isama nyo na rin sa magkakaso ng impeachment si Congressman Adjong. At isama nyo na rin lahat ng Quadcom. Pagsamasamahin nyo na, isa lang ang sasagot sa inyo. Isang Vice President lang. Sa dami nyo, napakarami nyo na, pinagtulong-tulungan nyo na, isang Vice President, babae pa. Tingnan po natin kung mananalo kayo sa isang Vice President na babae na pinagkakaisahan nyo. Kung ano-anong mga ginagawa at tinatanim yung kaso about sa confidential fund, Intel fund, marami nagpapatotoo na kung paano gamitin ang Intel at confidential fund ng isang mataas na ahensya ng gobyerno katulad ng Vice President, Presidente, at mismo sinasabi ko lagi mga katambay, pinatuto rin po ng isang Ombudsman Martires mga katambay. Si Ombudsman Martires, ano sabi? Pagdating sa confidential fund, meron pong tamang paggamit at hindi po pwedeng ihayag. Hindi pwedeng i-audit basta-basta. At hindi pwedeng i-expose, sabihin sa taong bayan kasi confidential ito. Dahil marami pong magiging problema rito mga katambay. Dahil ang tinutugis po nito, number 1, ay kalaban ng gobyerno. At mapapahamak po rito, napakaraming mapapahamak. Lalo po ang sinasabing mga asset, mga tumutulong dito po sa kalaban ng gobyerno. Mukhang sa panahon natin, ang mga congressman po yata ay nagiging kalaban na po ng gobyerno dahil dito po sa confidential fund. At kasama rin po mga vloggers. Isa po yata sa tumutuliksa at kalaban po ng gobyerno ay itong si Models of Manila TV. Mga katambay, tumatakbo rin po senador ito Tumatakbo senador, mga katambay, ibang klase. At yung sinasabi nga ni Kamanong, kung talagang seryoso ang ating gobyerno maghanap ng korupsyon, unahin buksan ang libro ng mga senador at mga congressman. Makakakita na po sila. Unang makakakita po ng malaking korupsyon kung bubuksan po ang sinasabing libro po ng senador at mga congressman, yung Quadcom. Unang-unang makakita na korupsyon mismo sa kanila, sa grupo ng Quadcom mga katambay. Makakakita na po sila dyan. Napakalaki. At kung iimbestigahan lang po nila ang Vice President about sa korupsyon nangyayari sa gobyerno, napakarami pong makikita ang taong bayan na korupsyon. Ma-expose po lahat ang mga pangalan ng mga korap na politiko, pati po yata ang hindi po halal ng bayan ay mabubunyag na gumagawa po ng korupsyon sa ating bansa. At syempre po, kung kukumbidahin pa rin ninyo ng Quadcom ang isang dating Pangulong Duterte, sasabihin mismo ng dating Pangulong Duterte ang napakalalaking istapa na ginawa ng gobyerno ng bagong Pilipinas sa ating bansa. Napakarami pong sasabihin ng napakagaling na presidente, naging presidente, piskal, prosecutor, na mga anomalya. Mga katambay, istapa sa pera po ng taong bayan. Inistapa po daw nila. Isa pong magaling na abogado yan, prosecutor. Alam po niya ang ginawa po ng bagong Pilipinas, lalo po sa pera ng taong bayan, mga nag-contribute po, lalo po sa PhilHealth, GSIS, SSS, mga katambay. At pati po ang pera natin na nasa Maharlika Fund Investment. Pera po ng bayan yan, mga katambay. Galing po sa taxpayer yan. Yan po ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Puro istapa po yan, mga kababayan. Muli po, si Katambay Manong, nalulungkot po ako para sa kanila.
Nalulungkot si Kamanong para po rito sa mga mag-i-impeach about po sa pondo ng Office of the Vice President, lalong-lalo po sa confidential fund. Mas mababaliktad po. Matutuwis po. Matutuwis pag inumpisahan na po nilang hearing sa confidential fund. Sa confidential fund, marami po kasing mabubunyag dito. Pati po kasi ang confidential fund ng lahat ay kailangan pong pag-usapan. Kailangan pag-usapan na ang lahat ng confidential fund. Kung talagang ipipilit po nila na ang confidential fund ay napakasama at sinasabing ito'y nakukurap, kailangan na po natin buksan lahat ang confidential fund. Kung ganon, kung ganyan ang gusto po ng mga naninira, mga detractors ng Vice President, ay hihilingin na rin po ng taong bayan. Hihilingin na rin ni Kamanong na buksan na rin nila ang confidential fund ng isang speaker, isang Senate President, at lalong-lalo na ang presidente ng bagong Pilipinas, si Pangulong Marcos Jr. Dahil napakalaki po ng confidential intel fund yan. Hindi bababa sa 10 bilyon, mga kababayan. Napakalaking pera. Napakaraming pera. Kailangan din natin tingnan kung marami pong piatos ang nahandyan sinasabi ni Models of Manila, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po mga kababayan. At syempre po, hihintayin natin ang minamadali nilang impeachment. At inip na rin po si Kamanong kung kailan po nila uumpisahan ang impeachment ng Vice President. Dahil nakahanda na po lahat ang isasagot ng Vice President, pati po ang kanyang mga ebidensya, maliwanag na maliwanag pa po sa sabaw ng pusit ang hawak na ebidensya ng Vice President dito sa kanilang mga paratang. Good luck na lang po sa kanila. Maraming salamat po mga kababayan sa mga nakagusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. At siyempre po, sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli po, ingatan nawa. Bye-bye. Paalam.